nyo po itong ginawa ng SMNI, mga minamahal. At tingnan nyo rin po itong ginawa ng mga DDS vlogger. Dito nyo malalaman, mga minamahal, na ganito po talaga yung way ng kanilang pagbabalita. Puro peke, puro fake news, puro pagmamanipula. Gusto lang nilang makapag-gain ng simpatsya na parang kala mo aping-api sila ay niyuyurak. Pero yung totoo dito, mga minamahal, napaka-manipulative po ng SMNI at ng mga DDS na vlogger na yan. Kaya tama lang na hindi na mabigyan ora mismo ng prangkesa itong SMNI dahil po sa ginawa po nilang kabalbalan. So ganito kasi yung nangyari, mga minamahal. Sinugod po ni Torre. Si Torre po, 'di ba kilala niyo naman itong si Nicolas Torre? Buti pa nga si Torre, much better kaysa dito kay Archie Albao. Hoy, Archie Albao, tigil-tigil mo na yung kakanegosyo mo dyan sa pwesto mo, ha? Tingnan mo yung ginawa ni Torre, ganun dapat. Diba? Kaya nga mapapansin yung mga minamahal, iba yung treatment ng KOJC sa NBI at dito sa PNP. Pag NBI, tuwang-tuwa sila. Pag PNP, galit na galit, gustong manakit. So, ito na nga, mga minamahal. 3:00 po, sinugod ng kapulisan ng Philippine National Police. Ito nga pong bahay na kulto ni Kibuloy, which is nga doon po sa compound niya. So, ang nangyari, mga minamahal, ganito. Nakipagdebate pa po yung lawyer ng KOJC dito kay Torre. Pero hindi naman po nagpatinag si Torre. At the end of the day, nakapasok pa din po sila sa compound ni Kibuloy. So, 5:00 na po yun. Mga minamahal, hindi lang naman po PNP yung pumasok doon. Nandun din po, mga minamahal, ang mga researcher, ang mga investigator, ang SAF, ang CDM, ang arresting team, ang first aid team, at yung DSWD. So, mga minamahal, kung meron pong patayan na nangyari, 'di ba? Hindi po makakapayag doon ang first aid team. Pasalamat nga kayo, dinalhan pa kayo ng first aid team. Di ba, pasalamat na nga lang kayo dun sa ano na yun sa pagmamalasakit pa din sa inyo ng PNP. Kasi alam nila na nandyan na naman yung mga batutan ninyo. Andyan na naman yung mga pambato-bato ninyo. Magwawala na naman kayo. Kaya nandyan po yung first aid team para po sa mga kung sakaling merong sugatan na mangyari, at least mabibigyan ng kaagarang lunas. Kahit mali yung ginagawa nyong obstruction of justice, nandyan pa din yung first aid team para tumulong sa inyo both. Diba? Dito sa pulis at sa inyo na mga kulto ni Kibuloy. So, ganito ang nangyari, mga minamahal. Meron pong binalita itong mga hinayupak na mga dilis na mga vlogger na to. Nagsimula to sa SMNI din Ito yung balita ng SMNI, mga minamahal Tingnan nyo itong balita ng SMNI. Basahin ko sa inyo Ito yung sabi ng SMNI. Torre, no more comments sa namatay na misyonaryo bunsod ng kanilang pilit na pagpasok sa KOJC Religious Compound. So si Torre pa ngayon yung walang pakundanga. Kumbaga, ang sama-sama mo, Torre. Ha? Wala ka man lang comments sa mga namatay. So ang namatay daw po, mga minamahal, ay 7. Sana nga totoo 'Di ba? Kaso hindi naman. Meron pong paglilinaw dyan ng media. Hindi totoo na meron pong 7 namatay. Kasi mahina yung comprehension ng mga yawa. Mga minamahal, iba po yung namatay sa nahimatay. When we say namatay, wala nang buhay. Nahimatay, yung nahimatay, mga minamahal, nawala ng malay. Ang bobo ninyo! Nakakagigil tong mga yawang to. Tapos, mga minamahal, ito yung nakaka-stress na rason kung bakit nahimatay yung 7. Dahil po, wala po silang tulog. Sobrang init ng panahon, stress na din po sila kakabantay kay Kibuloy. Ngayon, sino yung may kasalanan in the first place? Sila. 'Di ba? Yung kulto ni Kibuloy at si Kibuloy. Biruin mo kung hindi ka ba naman gago, Kibuloy, ginawa mong human shield. Yang kulto mo. Akala ko ba appointed son of God ka? Bakit hinahayaan mo yung mga tauhan mo, 'di ba, magwala nang dahil sa'yo? Kung matino kang nag-iisip, kung ayaw mo na ng gulo, kung gusto mong mapawi, matigil ang gulo, dapat sana sumusuko ka na. Diba, kung mahal mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, susuko ka na kasi alam mong may kasalanan ka Diba? Kaso hindi yan yung ginawa mong approach. Nakakaloka ka.
Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa tong galit na galit at gustong manakit. Oh, tingnan nyo tong balitang to. Mayroong paglilinaw dito mga minamahal. Ang Kingdom, ang balita, ukol nga dito sa ginawang fake news ng Kingdom of Jesus Christ. Pakinggan nyo. Rosalie, pinapulaan na naman ng Tier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o mano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad ayon sa Pier 11. Hinimatay lang umano ang mga naturang miyembro dahil hinimatay lang daw po ang mga naturang miyembro. Kabugo ni Yoy. Di rin nasabot ko na ano ang nahimatay sa namatay. Di ba? Yan. Kakapentanil nyo yan. Nakakaloka mga minamahal. Ang bobo nyo sa reading comprehension. Naturing ang mga tao pero animal. Lalo na yan si Boss Dada. Scammer yan si Boss Dada. Paano natin na scammer? Yung anak niya nabigyan na ng isang wheelchair, gusto pa makahingi ng 10. Bakit? 10 ba yung anak mo na lahat pilay? Para lahat paghingian mo ng wheelchair? Ang ina nito ni Boss Dada, fake news kay, no? Saksakin kita dyan eh. Ito. Bakit daw nahimatay? Continue. ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o mano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilibutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila. Nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Rosalie. Lalain kasi kanina, bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na mayroong 7 na namatay. Merong isa daw na hindi totoo na merong namatay. Merong isang na heat stroke. Pakinggan nyo True. Pero hindi tayo dun sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil ilang araw na dang itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabantay dito sa mismong compound. Pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. At yung iba namang na hinimatay dahil na rin sa walang pahinga at walang tulog. See? Na in the first place, kaninong kasalanan? Kibuloy, strike ka na naman. Tangina mo kang appointed son of God ka. Yan ba yung appointed son of God and the owner of the universe? Ginagawang human shield yung kanyang mga kulto? See? May nahimatay tapos isisisi nyo sa PNP na yung PNP yung kumitil ng buhay sa mga yan? Ayan nek-nek nyo bulok. Kung hindi mo pinabantay, kung pinakain nyo ng maayos, biruin nyo, sa sobrang tirik, init ng araw, papabantayin nyo yung KOJC dyan? Para lamang gawin mong human shield kay Buloy, hindi ka ba naawa? Ang kapal naman ng mukha mo. Diba, hindi ka ba naawa? Wala kang puso? Tapos, biruin mo pinagtatanggol ka ng Kingdom of Jesus Christ ng mga kulto mo. Tapos, ganito lang yung ibabalik mo sa kanila. Papatayuin mo sila, hindi mo sila papatulugin, kulang sa pagkain. Para lang maprotektahan ka. Mas iniisip mo pa yung sarili mo kaysa sa mga nasasakupan mo. Yan ba yung appointed son of God? Ito mga minamahal sa Bible to. 'Di ba si Jesus nung pinatawan siya ng kasalanan ko, I mean yung ipinako siya sa cross, pinagbintangan siya ng kung ano-ano. Hinarap niya. Hindi nagtago. Ikaw, ilang beses ka nang nagtago simula pa doon sa US. Hanggang dito sa Pilipinas, nagmamatigas ka pa din? Aabot pa ba tayo sa punto na kahit yung pinakailalim ng tunnel mo ay pasukin ng Philippine National Police? Tangina din ito ni Albaw. Alam mo, Albaw, ang sarap mong tuktukan.
Oh, ang sarap na itong tuktukan ni Albaw. Alam mo kung bakit? Tingnan nyo ha, iba po yung treatment ng KOJC dito kay Albaw versus dito sa PNP. Pag si Albaw, tuwang-tuwa sila. Pag si Torre, galit na galit, gustong manakit. Diba? Tapos biruin mo ha, itong si Torre, good job. Kasi pumunta doon, may dalang body cam, may dalang generator, may dalang heartbeat detector. Kompleto yung lolo ninyo. Samantalang si Albaw nung nag-raid, walang dalang flashlight. Isang oras pa nga lang na nagre-raid. Nag-brand out daw. Tapos lumabas sila, wala daw nakita. Ay nako. Yan yung ginagawa nyo, Albaw. Alam nyo mga minamahal, Albaw, tigil-tigilan mo yan. Yung ginagawa mong negosyo yung trabaho mo. Uy, magugas dili ka nga. Mahiya ka naman. Doble-doble na yung nakukuha mo. Sweldo sa gobyerno, pati sweldo dyan sa sideline mong pagtatanggol sa isang fugitive, di umano. Ay, ang kapal naman ng mukha mo, punyemas ka. Uso din mahiya, ha? Kahit kailan hindi ka nahiya, kahit kailan hindi ka tinubuan ng hiya. Walang hiya tong hayop na to. Naluloka lang ako, mga minamahal. Diba? Sino ba naman ang hindi maluloka doon? Doble-doble yung income mo. Oh, galing yan yung statement na yan, diba, kay Arlene Stone? Huwag ganun, Albaw. Do your job. Do your work. Inappoint ka ng ating presidente dyan, tapos ganyan yung gagawin mo. Kaya nga masaludo ako dito kay Torre. Pumasok doon si Torre, lahat dala. Oh, ano yung dala niya? Nandun yung researcher, yung investigator, yung SAF, yung arresting team, yung first aid kit, yung DSWD. Dala niya lahat. Samantalang si Albaw, yung dala itlog lang. Ano ginawa mo doon sa loob? Nagmerienda? Ako'y nagtatanong lang ha. Ano yung ginawa mo doon sa loob? Mayroon ba kayong hinuli? Kasi wala naman kayong dalang body cam eh. Buti pa nga itong si Torre, may dalang body cam, generator. Kompleto yung lolo ninyo. Para masabi na hindi sila nagmemerienda sa loob. Tapos ikaw, ngiti-ngiti ka pa sa lawyer. Tapos sinungaling ka na nahuli yung 4. Eventually, hindi naman pala. Ay, grabe yun. Grabe yun. Grabe yun, Albaw. O, ganon. Ba't yun, Albaw? Diba? Trabaho, wag negosyo. Ginagawa mong negosyo yung politika eh. Di porket nabibigyan ka, di umano. Ginagawa mo ng negosyo. Wag ganon. Wag ganon, Albaw. Wag ganon. Pangit mo ka, banding. Diba? Kaya ka nagiging sintonado eh. Kaya nagkakaroon ka ng bad score sa mamamayang Pilipino eh. Diba? Pagkabaro, okay. Pag hindi, huli. Ay, Diyos ko naman po, mga minamahal. So, yun po, mga minamahal. Alas 3. Ni-raid po ang KOJC. Pero dahil nga matilok itong KOJC, alas 5 na nakasimula na makapag-raid. Hinalugog nila, mga minamahal, ang KOJC compound. Nasa 1 hectare pa nga lang ata yung nila eh. Kasi malawak daw yun, diba? So, ilan pa lang porsyento ang nalilibot nila. Pero naniniwala ang PNP na si Kibuloy ay dyan lang nagtatago sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi kung wala dyan, bakit madaming tao? Diba? Mahuhuli din yan si Kibuloy. Mahuhuli at mahuhuli din yan si Kibuloy. Hindi lang ngayon, but soon. Kaya kung ako sa'yo, Kibs, huwag ka nang magmatigas. Pinapahirapan mo pa yung gobyerno eh. Kaya ka dinadaan sa santong paspasan eh, kasi ayaw mo din magpakatao. Puro ka lang pakahayop. Diba? Wala kang pakialam sa mga biniktima mo. Kunyemas. Tapos makikisawsaw na naman sa issue si Sarah, si Robin, si Bato. Aalma naman yung mga hayop na yan. Tingnan nyo, may ginawa silang EDSA People Power, EDSA People Power. O, may dumalo? Wala. Sila-sila lang din. Ang ending, sa tulay sila nag-people power. See? Hindi kayo effective. Bakit? Mga nuknuk kayo eh. Nuknukan ng katangahan. Sino yung kakampi sa isang mamamatay tao, aber? Sinong kakampi sa isang tao na sumusuporta sa isang pugante? Yung utak ninyo, may mga ubo, mga punyeta, itong mga hayop na to. Magbago na kayo, ha? Lalo ka na, dada.
Napakasinungaling mo, tanda-tanda mo na, sinungaling ka pa din. 2024 na, wala ka pa rin character development. Sarap sungal-ngalin ng bunganga nitong negro na to eh. O anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.